Hello mga ka-micro mga ka-dabarkads ko at mga kapatid, LMTV here at sa video na to magko-quick react lang tayo tungkol sa nangyaring bunutan para sa EB Lenten Special. At yun na nga, kanina nga sa Sugod Bahay segment in-announce na nga kung sino-sino yung bubuo ng mga grupo, tatlong grupo para sa EB Lenten Special. So, kanina, opisyal na nga pinakilala sa Itbulaga yung mga Dabarkads na bida sa taunang Lenten Special na ipapalabas sa Holy Monday, April 14, Holy Tuesday, April 15, at Holy Wednesday, April 16, 2025. At yung mga episode na to ay inaasahan nga na magbibigay na naman sa atin ng inspiration, aral, at emotional na kwento ngayong mahal na araw. So, kanina nga, nagkabunutan na nga at hinati ito sa tatlong grupo, Group A, Group B, at Group C. So sa Group A, nandyan si Singing Queen Casey, Singing Queen Sam, Singing Queen Eunice, tapos kasama natin dyan si Miles Ocampo, kasama dyan si Jose Manalo, at saka si Boss Joey De Leon. Ngayon sa Group B naman, kasama dyan si Karen Aistrup, Raisa May Dizon, Paulo Ballesteros, at si May Mendoza, at syempre kasama din dito si Ian Red na nakikita natin dun sa The Clones. Ngayon sa Group C naman, kasama dyan si Singing Queen Jean at si Singing Queen Ann, kasama din dyan si Ryan Agoncillo, Wally Bayola, Alan Kay, at si Bossing Vic Soto. So yan yung bubuo ng tatlong grupo para sa EB Lenten Special. Ngayon, medyo may hinahanap din or kapansin-masin may hinahanap din yung ating mga Dabarkads, yung mga netizens natin. At dahil napansin nila na hindi kasama dyan yung dalawa sa mga Dabarkads natin na si Atasha Mulak at saka si Queen Amber Torres. So ayon nga sa ulat, yun nga yung doon sa video na pinakita natin nung nakaraan na si Atasha Mulak ay busy na sa magiging project niya sa labas ng Itbulaga. Dahil nga siya ay talent ng Viva at marami din siyang product endorsements na ginagawa, mukhang malabo na talaga na makabalik siya or malabo na makasali siya dito sa Lenten Special. Lalo na ngayon na ginagawa niya ngayon yung Pinoy adaptation ng Bad Genius under Viva. Samantala, si Queen Amber Torres nga, marami rin nagtatanong, marami rin lalo na mga Amber Nation at Amber Natics na nagtataka or medyo nalungkot kasi nga wala si Amber, hindi siya kasama sa bunutan at hindi siya kasama sa Lenten Special base dun sa pinakita kaninang tanghali. So, kasalukuyan na inaalam pa natin, sa ngayon inaalam pa natin ang tunay na reason kung bakit wala siya, hindi siya kasali sa official lineup. Pero nakipag-usap na ako or nakausap ko yung mismong admin ng actually Queen Nation po siya. So kasama ako dun sa GC na yon at nagtanong din ako kung bakit hindi kasama si Amber or parang hindi kasama si Amber dun sa mismong dun sa lineup ng Lenten Special. At ang sagot lang sa akin ng admin is igalang na lang daw kung ano yung desisyon ng TBJ Productions. Kung hindi man kasali si Amber, mayroong dahilan kung bakit hindi siya isinasali, hindi pa siya pwedeng isali. Dahil maraming haka-haka na baka hindi pa raw kaya ni Amber or hindi pa kaya ni Amber yung pressure or medyo bata pa siya, masyado pa siyang bata para sa mga mabibigat na eksena. Pero ito nagtataka ko kasi si Raisa, kasi kung matatandaan nyo, si Raisa nag-start siya nung unang taon pa lang niya sa Itbulaga, isinabak na siya sa EB Lenten Special. So kung nakaya ni Raisa, nakaya ni Aisa, bakit hindi kaya ni Amber? Tama ba? So, tingnan na lang natin sa Lunes kung magkakaroon ba ng pagkakataon to si Amber na makasama sa EB Lenten Special or kung ano man yung mangyayari, abangan na lang natin sa Lunes pagbalik niya. Kasi usually, pag Sabado, wala si Amber sa Itbulaga. So, abangan natin yan, lalo na mga fans ni Amber na nag-aabang kung makakasama ba siya sa EB Lenten Special or kung makakahabol siya or bibigyan siya ng pagkakataong bumunot ng grupo na gusto niya, magandang balita to sa mga fans ni Amber.
Pero kung hindi man siya kasali, tanggapin na lang natin muna. Sa ngayon, may dahilan, siguro may dahilan ng TVJ Productions kung bakit hindi muna siya isinasali sa Itbulaga Lenten Special, di igalang natin yung desisyon ng TVJ. Okay? So samantala sa iba pang Dabbercats na balita, nag-announce nga yung merong isang netizen kasi na nagrereklamo sa GC namin kung bakit daw merong nagrereklamo siya na parang feeling niya nagsisinungaling sa atin yung mga Dabbercats dahil kung matatandaan nyo, si Ma'am Alan Kay ay nag-announce noong Friday, March 21 na matutuloy yung front act sa The Clones nitong Saturday 22, no? 22 dapat kanina matutuloy yung front act sa The Clones. Ngayon napanood nyo kanina sa Itbulaga, hindi natuloy yung front act, parang usual lang na contest yung nangyari sa The Clones. So madali sabi, hindi nangyari yung in-announce ni Ma'am Alan na front act. Ngayon merong isang netizen na nagrereklamo sa GC at paulit-ulit siya nagrereklamo kung bakit hindi natuloy dahil hindi natuloy yung pinangakong front act sa The Clones. So sinasabi niya na baka mapaghalataan naman daw ng iba nga na nagsisinungaling yung production team ng Itbulaga dahil doon sa announcement nila na hindi naman daw natuloy. Ngayon, parang sinasabi, announce first, then sinungaling later. Ito yung reaction ko dyan, mga Kadabarkats, no? So, meron talagang dahilan talaga na, actually, meron talagang front act, pero, siyempre, doon sa strain of time na meron sila, siyempre, sobrang kailangan paghandaan kasi yung isang front act. Lalo na kung may isang mini concert ang gagawin. Alam naman natin pagdating sa mga ganyan, talagang pinaghahandaan ng Itbulaga yan. Hindi yan basta-basta pitso-pitso lang na presentation ang ginagawa nila. Talagang pinaghahandaan nila yan, may kasamang pang backup dancer yan, backup singer, backup dancer, kung meron man, kung dance number man yan. At syempre may mga rehearsal na kailangang gawin diyan. Bago nila i-present sa mga Dabbercats. So yung mga nagrereklamo diyan na kesyo daw hindi natuloy, kesyo daw nagsinungaling daw yung production staff ng Itbulaga. So wag sana mag-isip ng hindi maganda yung mga Dabbercats natin na parang hindi tinupad ng Itbulaga or hindi tinupad ng TVJ Productions yung kanilang sinabi, yung kanilang pinangako sa atin na front act. So hintayin natin na maayos nila yan. Kapag naayos nila yan, sisiguraduhin ng Itbulaga, sisiguraduhin ng programa na talagang maganda yung presentation, hindi lang basta presentation, hindi lang basta front act, kundi talagang front act as in parang major concert, concert experience ang mapapanood natin. Alam niyo naman natin sa Itbulaga, di ba, ang gusto nila dekalidad lagi, quality lagi, high value, high quality lagi yung napapanood natin. Kaya nga, hindi yan tatagal ng 46 years kung pitso-pitso lang yung kanilang content, di ba? Kaya sila tumagal ng 46 years kasi pinaghahandaan nila lahat ng presentation, lahat ng song number, dance number na kanilang ipapakita sa mga Dabbercats. So, wag sana magtampo yung mga manonood, yung ibang mga netizens natin, baka kasi daw hindi natuloy yung front act kasi nga parang nagsinungaling yung production staff. Hindi po ganun. Bagyan natin ng pagkakataon ang production team na paghandaan itong front act na to. Ngayon kapag once na wala na silang ibang ginagawa, pwede na nilang isingit yan. Pali mo hindi man ngayong Sabado, hindi man ngayong Linggo, or hindi man ngayong week, pwede naman nilang gawin yan sa ibang linggo naman, sa ibang week naman, no? Sorry, sa ibang Sabado. Maghintay lang kayo, hintayin nyo lang yung announcement talaga kung kailan talaga gagawin yung front act na yan. Okay? At sisiguraduhin ko na talagang maganda yung presentation na ipapakita nila sa atin. So, ganun lang, yun lang ang reaction ko dyan at hanggang dito na lamang yung kanilang aking front act. Siya nga pala, online, updated na rin yung ating website na www.lmtvdigital.com, pati na rin yung ating mga ibang web pages or ibang website na tinatawag nating LMTV Lifestyle at saka yung LMTV Esports na website.
updated na po yan at I'm happy to tell you po na monetize na po lahat ng ating website. So feel free to visit at lagi po ako mag-update dyan sa mga website na yan at make sure to visit our official website. Check nyo lang po yung link sa baba ng video nito. So maraming salamat po sa inyong suporta at ingat kayo palagi. Stay safe mga Dabarkads kapatid at Kamay Club.